Magandang oras mga ka-art lover, naalala niyo pa ba si Miss Chris Aquino at ang kanyang dinadalang sakit na tinatawag na autoimmune disease? Napakatinding sakit ito dahil sabi ng mga doktor ay walang pwedeng taong mag-survive nito at hindi gagaling ang taong may daladala ng sakit na ito. Pero dito makikita natin na medyo gumagaling paunti-unti si Chris Aquino. Kaya atin panoorin at pakinggan ang kanyang mga sinasabi. In my life na mas gusto ko ng tahimik. And the last post I had was way back in May. I've kept quiet because mas matindi yung treatment na pinagdaanan ko recently. And ayoko ibalita sa mga tao na hirap ako, pagod ako. Why should I burden people when everybody has their own burden na kailangan lang balagpasan? Or alam ko na walang tigil ang ulan sa atin ngayon. Ubod ng init sa araw, tapos by the afternoon, umuulan na, binabagyo, may mga baha. And thank you sa lahat ng mga nagdadasal for me, pero ayokong pabigatin ang dala nila. Let's keep it na positive na, yes, gumagaling ako, pero as I told you earlier, may mga natamaan na blood vessels. So, kailangan ko pang magpalakas. Pero because you're you, and I love you, so I can reveal to everybody na hopefully, sa last quarter ng taon, bago magpasko, I'll be back in the Philippines. And it just really depends kasi may pagdadaanan ako mga test. Isa doon yung MRI with contrast dye. Doon ako natatakot. Okay, ito'y medyo good news sa kalagayan ni Chris Aquino. Dahil nandun pala siya sa Orange County, California, isang estado sa Amerika. At ayon sa kanya ay walang gamot dito sa Pilipinas sa mga ospital na para sa kanyang sakit. Kaya siya ay nandoon na ngayon sa labas ng bansa, nagpapagaling. Pero ayon sa mga doktor ay hindi talaga gagaling ang taong merong sakit na ito na tinatawag na autoimmune syndrome. Bagkus ay ang mga medisina na ituturok sa iyo ay magbigay lang sa iyo ng ilang taon na mabubuhay. Bali, maintenance lang yan. Hindi ka talaga gagaling sa sakit na autoimmune disease syndrome. Kaya napaka na sakit ito, napakatindi. Sabi nga ng mga doktor noon kay Chris, ayon sa kanilang pagsuri kay Chris, ay meron na palang siyam na sakit na dinadala ang katawan ni Chris Aquino. Ang autoimmune disease syndrome, yan yung sakit na kapag halimbawa, sisipunin ka, ang sipon mo ay hindi gagaling. Bagkus magiging pneumonia pa ito. Kahit ubo lang, ang ubo ay hindi gagaling, baka magiging tuberculosis pa. Kaya yun ang matindi sa autoimmune disease syndrome. Kasi ang katawan natin ay parang hinihigop niya yung ibang sakit na nasa labas at nilagay niya sa katawan niya. Kaya bawal kay Chris Aquino ang magipaghalubilo sa maraming tao. Baka mayroong taong may sakit at mahawaan siya. Okay, balikan natin ang video ni Miss Chris. Kasi yun yung test na hihiga ka, papasok ka, tapos meron parang malaking machine na gano'n, tapos maingay siya. Kahit bigyan ka ng noise cancellation, maririnig mo pa rin, and you're there for close to 1 hour. Pero merong isushoot sa'yo na may kulay yung dye, tapos sa buong katawan mo dadaan yan. May fear ako kasi the last time I had that done was way back 2019. Ang mga allergy nag-evolve. Pero inassure naman ako na kaya ko daw kasi kung na-survive ko yon, and bago kami umalis ng Pilipinas, so this would be 2022, nakapag-PET scan na ako. Grabe no, imagine, merong ituturok sa'yo na medisina na parang tina or parang dye, pangkulay. Ituturok sa'yo yun, sa buong katawan mo daw ay lalatay ang coloring na yun, parang dye. Para daw yun sa treatment sa kanyang sakit. Kaya nakakatakot kasi kung ano-anong medisina na lang ang ituturok sa iyo. Kaya mungkahi ko sa kay Chris at sa ibang taong merong ganitong sakit ay kumonsulta rin kayo sa mga herbal expert. Kasi ang herbs o yung mga halamang gamot, bigayan ng Diyos sa sanlibutan.
Kasama yan sa paggawa ng mga isda na kinakain natin, ng mga gulay na kinakain natin, ng mga itong palay na kinakain natin, mga prutas, mga hayop na kinakain natin. Kaya gumawa din ng Diyos ng gamot na mga halaman. Medyo hindi lang kasi tayo naniniwala dyan sa mga herbal kasi masyado na tayong colonized. Pati ang ating utak ay colonized na ang magpapagaling talaga sa atin ay galing sa mga butika. Pero ang totoo niyan, sabi ng mga herbal expert, ang mga synthetic drugs o itong nabibili natin sa mga butika ay makapagpagaling lang yan temporary lang at hindi panghabang buhay. Pero sa herbal medicine, ikaw ay gagaling talaga at babalik sa katawan mo na itong katawan mo na walang sakit. Ibig sabihin, ang herbal medicine ay long-lasting ang gamutan. While ang itong tinatawag natin na synthetic drugs ay temporarily lang ang kanyang paggaling. Ang herbal medicine ay ano na yan? Kung gagaling ka, gagaling na talaga. Dahil nga gumawa sa atin. Gawa yan ng Diyos. Ang mga herbal plants na yan. Kaya umpisahan na nating bumilib sa mga herbal medicine kasi yan talaga ay bigay sa atin. Example na lang, ang aking father ay namatay sa overdose ng gamot. Kasi instead na 3 months lang ang gamutan, ay niresetahan siya ng doktor ng 6 months. Kaya nasira ang kanyang liver, ang kanyang kidney, nasira sa gamot na yon. Overdose ang Kaya yon, lalong nasira ang katawan. Imagine lalagyan ng kung ilang gamot na synthetic, tabletas, injection ang katawan ng tao. Parang nilalason ka na yan. Kaya ayan, herbal medicine is the best. Para sa akin, yan ay gamot na gawa ng Diyos. Balik tayo kay Chris. Para malaman kung may cancer ka, clear ako doon and kinaya ko naman yung in-inject sa akin ng panahon na yon. So, eto ngayon, it's very similar daw yung i-inject sa'yo and makikita magla-light up yan sa screen kung may mga blockage yung mga vessels. And if I clear that at kinaya, then pwede nang ituloy sa Pilipinas yung treatment sa akin. May mga gamot doon na hindi available dun sa mga binibigay sa akin ngayon. Wala sa atin. Pero pwede naman daw na there are 3 hospitals in the Philippines na pwedeng mag-import ng gamot except that the requirement is kailangan ang magbibigay sa akin is a rheumatoid specialist. Yun yung para sa mga kagaya ng masakit ko na I think pag autoimmune kasi alam na ng lahat na it can never be cured. Pero pwede kang mag-remission. In other words, pwedeng mabawasan yung mga symptoms. Pero forever nandun. And then, so it's either a rheumatoid specialist, an anesthesiologist, or a surgeon. Ayan. So, mismo sa bibig ni Chris Aquino nang galing yan na it will never be cured. Hindi talaga pwedeng pagalingin ang taong may sakit na autoimmune disease syndrome. Kasi nandyan na yan, hindi na matatanggal. Pero walang imposible sa Panginoon, di ba? Sa faith healing, sa herbal healing, walang imposible. Kaya kung ako kay Miss Chris Aquino, try ko rin ang herbal medicine at faith healing. Kasi walang imposible sa milagro. Walang imposible sa Diyos. At hanggang dito lang ako, mga ka-art lover. Ako'y magpaalam na. God bless us all.